Taka ko kung bakit po sinasabi ni VP Sara Duterte kahapon lang, no, sinabi niya na nagpapasalamat siya kay BBM sa mga ginawa niya sa tatay. Ito po ibig sabihin yung pagpapakulong. Alam niyo magaling talaga yung mga Duterte, no. Ganun po yung mga leader, no. Hindi po yan yung naghanap ng sisi. Lagi po silang nakakakita sa positive sa mga negative, no? Laging may natututunan, laging ganun po ang mga totoong leader. Ito po ang pahayag ni VP Sara. This really is ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRRD for all that has happened in our lives. And we have a relationship now, a father-daughter relationship. Kung matatandaan nyo po, matagal pong panahon na si Sara Duterte ayaw, yung sinasabi ko nga matigas ang ulo, no? Bagamat wala po silang lantad na riff yung nag-aaway ng harap-harapan, eh nakikita po natin na may kanya-kanya po silang kilos lalo na sa politika, no? Nakikita po natin nung 2019, meron pong line-up si PRRD sa senatoriables. Meron din pong line-up yung hugpong ng pagbabago. Hugpong, no? Si BP Sara, under ni BP Sara. Tapos, yun pong 2022 mismo, di ba? Iba po yung direction nila. Si PRRD, gusto niyan tumakbo si BP Sara na presidente. In fact, pinaatras niya si Bongo. Pinaakyat niya pala. Hindi. Mali. Kaya po si Bongo vice president ang pinatakbo, tapos si Bato ay presidente. Kasi pagpa-file pa lang ni Bato, sabi niya anytime na gusto ni BP Sara na tumakbong presidente, mag-giveaway siya, di ba? Replacement. So kitang-kita po natin yan yung riff na yan na mag-ama, at least sa politika, kahit hindi po sa personal, no? Yan po yung ibig sabihin ni BP Sara na dahil dito sa ginawa ni Bongbong Marcos sa tatay niya, nagkaroon na po sila ngayon, no? Nagkapatawaran between me and PRRD, no? Sa kay BP Sara at kay PRRD. At saka sa mga nangyari sa kanila nung mga nagdaan. Yun nga, yung nagsusuwagan yung mag-ama eh. Ayaw pasakop sa isa't isa. Ngayon po, completely, si BP Sara surrender na sa kanyang tatay, di ba? Kasi siguro nakita rin ni BP Sara yung wisdom ng kanyang ama, no? Na kung si BP Sara nakinig na siya na yung tumakbo na presidente, katulad ng kagustuhan ng kanyang ama na magpresidente siya, hindi sana natin inabot. Kaya lang wala pong ganyan yung mga Duterte, hindi po sanay nasisihan eh. Kaya nga po asar na asar ako dito sa mga supporter ng Duterte na ang hihilig manisi. Samantalang yung mga Duterte, nakakulong na si Tatay Digong, wala pong paninisi na nagaganap. Wala pong sisiyan. Ni hindi mo pa maringgan si Tatay Digong na kung tumakbo ka sana anak ng presidente. Wala po eh. Sa kanila lahat, ginawa nila yun kung ano man. Sabi nga ni Tatay Digong, yung mga ginawa ko para sa bayan. Tapos. Walang pagsisisi. Ngayon si BP Sara, nakita naman natin, very positive siya. Very positive. Kasi ngayon lang na-realize ni BP Sara na yung kinampihan niya talaga, no? Ibang uri ng nilalang bukod sa wala ng utang na loob. Okay lang nang huwag kang tumanaw ng utang na loob eh. Pero yung hindi ka na tumatanaw ng utang na loob, ikaw pa ang cause. Ikaw pa ang magiging dahilan para sa kapighatian ng kapartner mo, ng kaalyado mo ng mga Duterte, putya, ibang klase talagang utak. Hindi ka na nga sinasabihan na tanawin mo utang na loob na dahil yung tatay ko yung
No? Hindi mo na nga tinanaw yung utang na loob na sa tagal ng panahon na yung tatay mo ay naka-display lang yung katawan doon sa Ilocos na hindi maipalibing ng lahat ng presidente. Yung nagpalibing, yun pa ngayon ang ikaw pa ang dahilan para makulong. Ibang klase rin, no? Hindi na tumanaw ng utang na loob. Siya pa ang cause para makulong si PRRD. Talagang wala ka talagang believe ka talaga rito sa utak ng mga Marcos, no? Ibang uri sila na nilalang, hindi po sila katulad natin. Hindi po sila katulad ng pangkaraniwang politiko. Alam niyo po yung sinasabi ng mga pangkaraniwang politiko? Delikado yan. Pag yan kunwari, binigyan ng pera ng isang negosyante. Delikado yan kasi tatanaw ng utang na loob ron sa nagbigay sa kanya ng kampanya, yung perang pangkampanya, yung campaign na fund. Di ba? Ang mga politiko ganun eh. Delikado yung mga namimigay ng campaign fund niya kasi manghihingi yan ng kapalit. Ibang klase itong mga Marcos eh. Hindi na tumanaw ng utang na loob. Dalawa po ang pangunahin nilang utang na loob sa Duterte. Pinalibing ang tatay niyang Marcos Sr. At ikalawa, Duterte mismo, si Sara mismo ang nagpanalo. Hindi po sa amin galing yan. Kay Aimee po mismo nang galing yan. Kung wala ang mga Duterte, hindi mananalo ang mga Marcos. Huwag ka nang tumanaw ng utang na loob. Pero wag naman ikaw sana yung maging sanhi ng kasawian ng mga kapartner mo. Wag mo nang gantihan pala. Wag mo nang gantihan yung kabutihan. Hindi lang ginantihan eh. Talagang ibang uri po talaga. Pero ganun pa man, nakakita pa rin po ng positive. Nakakita pa rin po ng positive si BP Sara. Kasi nga, dahil dyan, nagkaroon sila ng father and daughter relationship. Naging close po sila sa isa't isa. Dati may natatandaan pa ako na yung I will not give light to the PDP laban na candidates anymore. Di ba? Yung sa 2022, ayaw niya na makialam sa partido ng tatay niya. Ngayon, all-out support po si BP Sara. All-out support na kay Tatay Digong. Yung ganun din yung ama sa anak. Hindi, si Tatay Digong naman, hindi naman nawala yung suporta niya kay BP Sara eh. In fact, tatakbo na si Bongo na Vice President eh. Nung nag-file po si BP Sara ng Vice President, pina-atras niya si Bongo para magpresidente, pero umatras din. Anyways, ganyan talaga buhay. Tapos na po yan, pero nakakita pa rin po yung mga Duterte, sabi ni BP Sara, nagpapasalamat pa rin siya kasi naging close yung mag-ama eh. Biruin mo, araw-araw sila nagkikita noon. Noon, tanungin mo, nung hindi pa nag-aaway-aaway, hindi kami nagkikita, hindi kami nagkakausap, laging ganun. Ngayon, araw-araw may update si BP Sara galing kay Tatay Digong. Halos araw-araw.